Alam nyo, para po sa isang pangkaraniwang mamayan, nakakainit po ng dugo, no? Talagang kukulo at dugo mo rito, eh. Kay dating Senador Antonio Trillanes. At kung ano-ano yung mga pinagsasabi at para lang maisulong yung kanyang personal na galit laban po sa mga Duterte. At ngayon naman, umiepal ho itong si Trillanes dito po sa pagkaka-aresto kay Sara Diskaya. Yung isa pong kilalang controversial na contractor. At sabi niya ay dapat na raw ho na ibunyag, ikanta na raw po ni Diskaya yung kanyang mga sinasabing di umano'y backer o kanyang mga, sabihin natin, tumulong sa kanya sa ilalim po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaugnay ng pagkakaresto sa kanya, kaugnay dito sa graft and malversation charges na itinuturing at iniuugnay dito po sa flood control project anomalies. Sabi po ni Trillanes, kumanta ka na, Diskaya. Talagang makikita nyo ho, ito hong si Trillanes, puro pansariling, pansariling interest. Kasi meron po siyang personal na galit dito ho kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. Kung talagang ang layunin po ni Trillanes ay talagang mapatino po ang bayan, sige, okay lang naman ho na talagang ikanta ho ni Diskaya kung meron human siyang na backer o nasa likod niya dito po sa pagkamal niya ng at least 200 billion daw, na halaga ng mga infrastructure projects sa ilalim po ng Duterte administration, dapat lalo na ho pati hanggang kay Marcos. Talaga, grabe ho itong si Trillanes, kaya talagang isinusuka po ito ng mga taga-Caloocan, hindi ho ito nanalo. O ultimo sa pagka-mayor, hindi po nanalo. Kita nyo naman ho, mga kaumayan, kasi kung totoo yung kanyang damdamin na lutasin yung problema po sa korupsyon dito po sa ating bansa, hindi lang ho kay Duterte. Sa panahon po ni kahit pa nakaraan, Macapagal Arroyo, di ba? Noynoy Aquino, Duterte at ngayon hanggang Marcos, di ba? Mas matindi ho ang sinasabing korupsyon. Grabe ito, panoorin natin itong interview kay Ginoong Trillanes, dating pong senador, at yung kanyang yung talagang, ba tawag rito? Talagang siya yung gigil na gigil ho, at yung personal niya po na galit. Siguro sa mga ganitong pagkakataon, yung ating mga kaubayan, naku, wag na ho pababalikin nyo ito sa pwesto sa gobyerno, ngayon lang nga ho, sabagay, sa Caloocan na, hindi na pumasa, baka kahit barangay captain, hindi ho na ito mananalo. Ito, panoorin niyo ho, mga kaubayan, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes, kaugnay ng kanyang reaksyon dito po sa pagkaka-aresto kay Sara Diskaya. Ito po. Let's make the most out of the time that we have. First, Sara Diskaya, now in jail for the alleged 96.5 million ghost flood control project in Davao Occidental. And you have dared her to name itong Duterte-era backer who helped them secure more than 200 billion in government contracts. Can you tell us more about this, Senator? Yes, kagaya lang nitong kaso kung saan siya ay nakakulong, imposibleng nakuha niya yan nang walang politikong proponent. Meron at merong kumita dyan. That's why kumita na politiko, kaya niya nakuha yung proyekto niya. Kasi yan si Diskaya, abot siya dyan sa Davao. Kaya kung makikita natin, ng mga babae natin, from 2017 hanggang 2022, umabot ng 200 billion pesos ang mga kontratang na corner niya ni Diskaya. Yan po ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes at na kung saan dapat ho ito si Diskaya, yung kanilang pamilya, nakakuha raw po ng 200 billion na halaga na mga infrastructure projects sa ilalim po ng Duterte administration, ikanta na raw. Pero kung talaga dapat daw niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya, ni Sara Diskaya, yung totoong backer. Kung noong Duterte administration, kaya nakakuha ng 200 billion halaga ng proyekto.
So, ito ho, mga kababayan, itong mga pahayag nitong ni Trillanes dito, parang siya ho, pag sinabi niyang, pinapayuhan niya po itong si Diskaya na mapapalaya. Parang si Trillanes ho magdidesisyon para sa pagpapalaya ni Diskaya, ito po ay nasa jurisdiction na po ng hudikatura. Paano, anong sinasabi ho nito? Hindi nga ho ito abogado itong si Trillanes. Dapat daw pag sabihin, ikanta, yung kanyang mga backer sa ilalim po ng Duterte administration mga kalaya. Bakit yung yung backer sa panahon ng Marcos Jr. administration? Yun, hindi, bawal ikanta. Dahil hindi siya makakalaya. Ganun ho ba yan, Ginong Trillanes? Talaga naman, kayo ho, mga kaubayan, ako, kumukulo-dugo ko rito. Sa ganito, na puro yabang ho. At ang binabanggit ho, puro personal na interes at galit. Hindi na po ito para sa taong bayan Yung ginagawa ni Trillanes, mga kaubayan, ito po ay pansarili niyang talagang personal na galit at ginagamit po ang taong bayan. Sabagay, wala namang papadala ho rito sa kanya. Kaya isa ho ito itong si Trillanes, isa ho ito sa aking kagustuhan. Nagbago ho yung aking damdamin na gusto ko na humaupo. Sige, sana maupo ng presidente o manalo sa 2028 itong si VP Sara Duterte. Bakit to? Para makulong itong si Trillanes. Mabura na po ito sa para hindi na ho natin makita ito, nasa bilangguan na. Yung mga ganitong klase ng politiko, mga kababayan, nako, Diyos ko po, talagang ito po ang nagiging dahilan. Ito ho ang nagiging ugat itong si Trillanes para lalo hong magkawatak-watak ho ang mga Pilipino. Kita nyo ho? Imbes na, di ba, dapat kung talagang yung kanyang advokasya, yung kanyang pagnanais para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, dapat ho, ang kanyang linya, yung kanyang babanggitin, kumanta ka na, Diskaya, lahat ng iyong mga nalalaman, kung sino ba yung mga naging backer sa ilalim ng Duterte administration at ng Marcos Jr. administration. Kung talagang yun ho ang malasakit niya, para po sa taong bayan, hindi ho Ang gusto niya lang huntukuyin ni Sara Diskaya ay sa panahon lang ng Duterte administration. Sa ilalim po ng Marcos administration na, di ba, mismong binabang ito, nagsimula ho sila na talaga ng kontrata at unti-unting lumaki. Pero sa panahon ho ng Marcos Jr. administration ay lalo silang lumaki at naging dambuhala itong kumpanya ni Diskaya. So, kung talagang maayos at matino itong si Trillanes, ang gagawin ho niya, bukod kay Duterte, kay Marcos Jr., so lahat wala kang sisinuhin, mga kababayan. Di po ba? Sa bagay, yan po ngayon ang litanya ho ng mga nagkukunwari, no? Na sila po ay magagaling, matitino, malilinis. Di ba? Nagsama-sama po ngayon yung mga dilawan, pinklawan, yung progresibo, komunista, para sumama at sumapi dito sa Marcos Jr. administration. Bakit to? Gusto ho nilang pabagsakin ang mga Duterte at wag hong maupo ito pong si Sara Duterte. Kasi pag naupo yan, tigpas ho silang lahat. Kasi kung matatanggal daw si Sara Duterte, pagkatapos niyan, ang susunod naman nila si Marcos kasi mas madali ho. Kasi atat na makabalik sa pwesto ito pong mga dilawan, pinklawan, at ito hong ito hong mga komunista. Alam niyo ho, kaya sa guluho dito sa issue po sa national, kaya yung talagang dati hong tunay na leader po ng Pink, ito po ngayon Mayor Leni Robredo, wala na, ayaw niya humakigulo. Kaya nga itong si Trillanes, sabi niya, wag daw si Leni. Ang gusto niya ho ay si Risa Ontiveros. So, yun ang sinasabi niya. Wala nang problema. Kung si Senator Risa Ontiveros ang tumakbo sa 2028 presidential elections. Kaya lang, pwede naman tumakbo Ang problema, kung mananalo. Di ba? Kung si Trillanes ang mangunguna sa pagsuporta dito ho kay Senator Risa Ontiveros, Senator Risa, olats ka rito.
Imbes na baka madagdagan, lalo pang mabawasan ang magiging boto mo. Sa Caloocan nga, hindi ho ito lumusot O, di po ba? So, yun lang ho, mga kababayan, at nababanggit ko lang. Kasi patuloy, lahat po ng mga issue na sinasakyan. Tapos, pag nakakita ng butas ng kaunti na para tirahin ng Duterte, ganun yung ginagawa. Hindi po. Hindi po ito ang tunay na na politiko na talagang kapakanan po ng taong bayan ang kanyang iniisip. Itong si Trillanes. Basta't ang gusto lang ho nito, mga kababayan, ay makaganti po sa mga Duterte. Yung kanyang misyon ay kahit na anong gawin, basta lahat po, kung anong pamamaraan, basta't pabagsakin ng Duterte, yun po ang kanyang gagawin. Hindi po Katulad do dito, alam ba, kung talagang tunay po at busilak ang kanyang puso, nalinisin po ang talagang napakasamang sistema dito po sa ating bansa, yung korupsyon, dapat ho ay kanyang sabihin na, Diskaya, kumanta ka na. Sino ba bakit mo sa ilalim ng Duterte administration at ng kasalukuyang Marcos Jr. administration? Yun pero gusto nyo lang Duterte. Ay, Diyos ko pong buhay talaga naman to si Trillanes na to. Bayan. Sabagay, huwag ka nang babalik sa Senado. Bagay, kahit na gusto mong kumandidato, ewan ko lang kung mananalo ka pa. Talagang matatawa ka na lang ho, mga kababayan, sa mga sinasabi ho nito, ni Trillanes, talagang gigil na gigil ho siya. Kaya ako naman, dahil sa mga ginagawa ito, gusto ko maupo. Kung hindi man kung wala mangyari sa 2028 elections, si Sara Duterte para tapos hilingin ho ng lahat na unang ikulong itong si Trillanes. Para matahimik tayo ito sa bilangguan, di pa? At wag na ho siyang makapagbigay pa ho ng mga problema sa mamamayan para pagwatak-watakin ng mga Pilipino, di po ba? Kasi kung ikaw ay isang matino na politiko, nagkakagulo ho ang mga Pilipino ho ngayon Hating-hati ho, di ba? May mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero mas maraming supporters po ang mga Duterte, Tapos merong Marcos Jr. administration, merong pink at dilawan o komunista. Lahat po. Tapos yung mga iba naman, wala po silang kinakampihan na kampo, Duterte man, Marcos basta't sila nasa gitna lang, pero galit din sa gobyerno. So nag-aaway-away ho. Dapat ho ang gawin ho, mga kababayan, ay pag-isahin. Mga kababayan, tayo po ay para sa lahat, para sa katotohanan at katarungan. So lahat ng mga administrasyon, sigilin natin. Sa Duterte, ikaw Diskaya, kumita ka ron. Ibunyag mo na, ikanta mo na kung sino. O kumita ka rin dito sa Marcos Jr. administration, sino ang iyong kasabwat. Kumita ka, mas lalo, mas malaki, limpak-limpak. Ikanta mo. Dapat ho ganun. Kaso hindi po Umiista po siya hanggang Duterte lang. Itong si Trillanes. So, yun ho. Ganyan po ang klaseng politiko. Hindi po yan, hindi po yan tunay na, makabayan at hindi po talaga para po sa Pilipino yan, di ba, sa taong bayan. Kayo ho, mga kababayan, ano ho masasabi niyo rito? Kay Ginoong Trillanes, na kung saan ang gusto niyang ikanta ni Diskaya, yung mga backer lang di umano, sa ilalim ng Duterte administration, hindi niya binabanggit Yung sa Marcos Jr. administration, na kung saan ay naitala na may pinakamatindi, pinakamalawak at pinakagrabe na korupsyon sa buong kasaysayan dito po sa ating bansa. Di ba? Sa budget lang ultimo makakampi ng administrasyon, sinasabi talagang pinakakurap po yung 2025 budget. Nagsimula 2022 o 23, 24, 25. Di ba? Kayo, sige, magbigay na kayo ng comment dito po sa pag-epal na naman ni Trillanes. At ang Duterte lang kanyang pinagtutunan ng pansin na parang ang korupsyon doon lang nangyari sa panahon ng administrasyon ni Duterte. Ngayon nga mas grabe, pero ayaw niyang sabihin, wag mo ikanta dito sa Marcos Jr. administration, Duterte lang. Parang ganun lang So, tama ho ba yan? Ako, hindi ako sang-ayon sa ganyan na ginagawa ng Trillanes. Pinagwawatak-watak, lalo niya pinalalala ang sitwasyon para mag-away-away po ang mga Pilipino, di po ba? Sige, mag-comment na po kayo.